Hello po, good morning everyone. Felix More TV. Kasabayan sa edad ko mga kaibigan, alam ang mga bagay na ito. Yung programa ba na This is Manolo and his Genius Family. Ito po yung ating marinig ngayon mga kababayan. Bagamat ito ay audio sound lamang, pero marami tayo ditong maalala at matutunan sa mga bagay na ito. At ang ating marinig po ay si Don Manolo Fabis na kanyang kasama ay ang si Boy Blanco na isa sa mga ngaral dyan sa Jesus Miracle Crusade. Ano man yung mga bagay na pinag-uusapan mga kababayan bilang pag-alaala sa mga nagdaan, narito po atin po silang marinig ngayon ang This is Manolo and his Genius Family. At para tayo hindi magtagal mga kababayan, atin na po silang pakinggan. Pero kung kasawa mo, hindi na po adultery yun. Sige, Mr. Suliman. Don Manolo, Oo. ito na lang isang pinakahuli na lang po ito. Sige, mag-break ako eh. Sige, Suliman. Si Mr. Blanco po ba naniniwala sa kanya sarili o naniniwala sa Biblia na iniuutos mismo ng Diyos? Ba't sa akin mo tatanong? Nandyan si Mr. Blanco. Hindi ho, ganito kasi Mr. Manolo na po. Yung pong katanungan ko po kasi galing sa Biblia. Ngayon, dinadamay niya sa batas ng gobyerno. Ano yung mga adultering sinasabi niya, ay labag sa aral ng Diyos yun eh. Di ho ba? Ngayon, alin totoo? Diyos o ang gobyerno na pinaniniwalaan niya? Okay? Yun lang po ang katanungan ko po at sana ho magkaliksik pa ho ng gusto si Mr. Blanco. Ano po? Hindi. Babalikan natin. Mr. Blanco, mamaya. Babalikan ko kayo, ha? Maraming salamat po. Thank you very much. Mahaba pa tayo mga kaibigan, ha? Alright, sandali po lamang sa amin, ha? At nagtatanong, siguro hindi narinig yung si Brother Eli Soriano po ba ay nasaan po? At bakit po bla 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 bla? Mamaya po yan, 11 up to 12. Yun din po, yung This is Manolo and his Genius Family Special. 11 up to 12. Kasama ko po si Ginoong Eliseo Soriano. Meron pa dito. Pwede po bang pasagot kay Mr. Soriano ang lahat na kayo naman, oo. Anyway, mga kaibigan, ha? Mamaya po yan. 11 up to 12. So, ngayon po ay alas 10 na. Meron pa tayo isang oras para sa ating mga tanong at sagutan. Pagkalab natin ang Jesus Miracle Crusade sa pagkakataong ito, mga kaibigan. Okay, ulitin ko sa inyo, mga telephone number natin na ang linyang bukas natin, 924-3022, at saka 924-3064. Sa page natin, 141-141412, mga kaibigan, ating mga panauhin sa gabing ito, ang Jesus Miracle Crusade, sa pamagitan po ni Brother Rap Blanco, sa pamumuno ng kanilang evangelist El Almeida, mga kaibigan, at saka si Pastor Boy Blanco, ng kanilang samahan. Balikan natin si Pastor Blanco. Si Brother Rap Blanco. Sa Jesus Miracle Crusade po ba ay madaling pumasok? Totoo po ba yung basta't nagpunta lamang kayo doon, tumaas ng kamay at nag-hallelujah, member ka na? Hindi po, beloved doon. Hindi po ganon. Bilabid. Kinakailangan po. Bilabid na rin ako. Bilabid na rin ako, mga kaibigan. Ako bilabid na. Sige. Okay, go ahead. At dito po kailangan sumunod po tayo sa alituntunin ng ating mahal na Panginoon. At tunayan po, ang ebanghelyo po ay ito po ay maglilinis sa buhay ng tao. Maglilinis po sa buhay ng tao. Kapag kikilala ka sa ating mahal na Panginoon, not just entering a sect or denomination, o magpasanib ka sa reliyon, hindi po yun. Ang ating tuturo po dito kasi is relasyon sa ating mahal na Panginoon. Kasi ang nais po natin dito, kaligtasan po, mga minamahal, at nais po natin pumasok sa kariyan ng ating mahal na Panginoon, na doon ay walang kasalanan. Kaya nais po natin maging matuwid ang tao. Kaya nga po pinapangalan dito sa Jesus Miracle, you need power. Sa gana natin, hindi po natin kaya yun dahil tayo po ay tao, makasalanan, alipin ng kasalanan. Kaya nga po dito, sa Jesus Miracle Crusade, itinuturo na kinakailangan buong pagpakumbaba, tanggapin yung ating mahal na Panginoon Jesucristo. Kapag ang ating mahal na Panginoon Jesucristo pumasok na sa iyong puso, magkaroon ka ng power. Acts chapter 1 verse 8. And ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Kaya kung mayroon pong maari, mga sekta denominasyon na wala po silang maari nakitang kapangyarihan sa kanilang buhay, hindi pa rin lang masunod ang kautusan ng ating mahal na Panginoon,
Katulad pong ating narinig po kanina, wag na po nating i-twist kasi ang Word of God, ano? Wala pong compromises, wala pong pagtatalo. White is white, black is black. Kung ano sinabi ng banal na kasulatan, at yun ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi po natin pwedeng i-twist po yan. Ay kung ganoon din lang na pwede rin palang magdami ng asawa, magkasala, ay magkasala ng husto para magpatihulog na ng husto sa impyerno. Subalit dito po may kautusan ng ating mahal na Panginoon. Hindi po natin pwedeng i-twist at i-compromise ang Word of God. Kapag lumapit ka sa ating mahal na Panginoon, you need power. Yan po ang aming tinuturo dito sa pangunahan aming minamahal General Evangelista Willie Sadameda. Marami ang iyong asawa, halimbawa, pagpunta mo rito, magkaroon ka ng tunay na pagpakumbaba sa ating mahal na Panginoon para matulungan ka sa iyong problema. At sigurado, tutulungan ka ng ating mahal na Panginoon. Beloved doon. Yan po ang naitanong nyo rin po kanina. Di pa paano yan? Kung maraming asawa gusto pumasok sa Jesus Miracle Crusade, madali ba yan? Dito po walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Aayusin ng Diyos ang iyong buhay. Marami po kaming cases po na ganyan, beloved doon. Si Evangelist, Marami po dating asawa, tapos ngayon ay yung nagbago na. Evangelist Almeida, ilan ang asawa? Ay, isa lang po. Ay, isa lang. Oo. Bawal sa inyo ang... Bawal po talaga yan. Yan ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Nasa Bible po yan. Sabi ni Mr. Blanco, sa mga obispo daw lamang bawal yun. Ay, hindi po. All throughout, lahat ng kaliit-liitang Kristiyano ay pinag-utusan ng ating mahal na Panginoon. Just looking at a woman with malice po eh. Meron ka lang pag nanasa you are committing adultery na gaano kahirap. Dito sa ang kautusan ng ating mahal na Panginoon, gaano kahirap. Pero kapag nasa yung Espiritu ng Diyos, hindi ka mahirapan because you will have power. Yan ang tinuturo dito is power, kapangyarihan. Makahulag po sa pagkakasala kapag ipinahawak mo na, ipinaubaya mo na sa ating mahal na Panginoon yung buong buhay, yung puso. God will change you completely. Okay. Alright. Ayan po mga kaibigan. Sa side naman ng Jesus Miracle Crusade. Ako, dami na natin dito sa pager natin dito. Romy. Natakpan. Teka, hanapin ko uli. Natakpan eh. Romy. Yung paliwanag ni Periol. Teka, liwanagin natin yung Periol, Isa hong Apostol Periol, isang Art Periol. Yung kausap natin nung isang si Art Periol yon, si Attorney Art Periol. Paliwanag tungkol sa... Natakpan na naman. Ang dali wala. Ang dami. Teka, kunin lang natin na idea mamaya. Okay, mga kaibigan. Lagi natatakpan eh. Ay, nako, hindi na ako makakabasa dito ng pagkasunod-sunod dito. Alright, mga kaibigan, dito na tayo sa telepono. Telepono tayo sa Tutu. Hello? Hello, good evening po, Don Manolo. Apo? Si Ferdinand Umbalin po ng Quezon City. Go ahead. Tatanong ko lang kasi narinig ko yung doktrina nung Jesus Miracle Crusade, yung kay Raf Blanco po. Sabi niya raw po... Sa doktrina lang tayo, ha? Opo. Ang sabi niya po, pag yung sumampalataya daw sa Panginoong Jesucristo, maski may sakit, hindi na po kailangan ng gamot o sa ospital po ba? Tama po ba yun? Don Manolo? Hindi, alamin natin sa kanya. Sige, ano pa tanong mo? Ayun nga po, kung hindi na kailangan po ng doktor at saka ng gamot pag yung sumampalataya ka na, maski may sakit ka, nagagaling ka. Okay. Kung tas may papalop lang sana ako kung anong stand niya ron. Sige. Brother Rap? Ganito po yan. Kapag natuto ka sumampalataya sa ating mahal na Panginoon at may power ka na, kailangan po ba? May power ka na eh. Gagamitin mo lang yung power mo. Di po ba? Faith in God. Ganun po ba? May power ka na. Kung wala kang power, yudo. Paano kung halimbawa sumakit yung ipin ko, tapos kailangan ipustiso, paano ho yun? Okay lang yun. Pwede yung doktor doon? Okay po yun. Wala po problema ro. Di ba magiging conflict yun na gano'n? Kasi sabi nyo, pag sumampalataya na, hindi na kailangan ng gamot o ng doktor man. Hindi po. Siguro naman yun sa malulubhang bagay na yun. Malulubhang bagay. Wag cancer. Kailangan mo ng galingan yung karamdaman. AIDS, ketong. Hindi na ako kailangan gamot doon. Hindi na. By faith in God, gagaling ka. Di Marami paano? po kaming kapatiran po dito gumaling po sa ganyan. Oo nga, kasi simple lang naman po yung tanong ko. Kung halimbawang gano'n miyembro na ninyo, tapos talagang nanampalataya, talagang may faith.
masakit yung ipin niya, sira. Kailangan bunutin, kailangan lagyan ng pustiso. Paano? Hindi na kailangan ng doktor o gamot doon. Ay, hindi. Pwede. Okay lang po yun. Ay, Di ba? ganun. Sinabi Ay, ko na po sa inyo. Okay. Paano yung Hindi po AIDS, conflict cancer, po yun. leprosy, puro mga kumbaga, mga ano na yun, mga coma ng sakit yun. Hindi na kailangan ng gamot. Samantalang, Doon na nga simple siguro, Mr. Rombalin, Apo. doon na nga siguro, iniangkop yung kapangyarihan sa isang tao para yung mga hindi magamot ng kapwa-tao, yung hirap na hirap, katulad ng cancer, hirap na hirap natin gamutin, ano? Eh, baka sila sa kanilang samahan, kapag ka ikaw ay nanalig sa Panginoon Diyos, Gagaling. gagaling. At sapagkat, kung tutuusin, nasa Biblia naman yun, may ka nga even, yung napakaliit na, ng mustasa, ganong kalaki lamang ang iyong pananalig sa Panginoon Diyos. Para bang you can move mountains, parang ganun Pero it sounds conflict ko, Don Manolo, kasi Maliit na bagay yung sinasabi mo no? Maliit na bagay yung tungkol sa sakit na yun Ang kanila, kaya nga binabanggit nilang palagi doon. ay malalaki. Oo. Paano kung eto pa o isa? Wag na, tama na. Tama At na. lumalala tayo Sige. Mawawalan tayo ng pagkakataon sa kaligtasan. Pilosopohan ha? Hindi naman po pilosopo. Wala. Hindi, ayoko na ng gano'n Sige, hindi naman. Yung kay Okay. Mr. Blanco, pwede magtanong. Ano naman tatanong mo? Kay Mr. Boy Blanco. Sige. Kung yung bang inaaral niya, ibanghelyo ba ho yun? Ikaw naman, Sinabi naman niya galing daw sa Biblia. Kasi may nabasa rin ako sa Biblia, ibang-ibanghelyo, baka kako doon natapat. Isa yun. Ganun mo ba? Sige, maraming salamat to. Okay, salamat Salamat Mga kaibigan, alam po ninyo, hindi ko tayo makapagliligtas niyan pagka ika nga ay, sabi ko nga, kanya-kanyang doktrina yan no? Malaya tayo magtatanong, pero unawain naman sana natin pagka sumagot. Di ba? Okay? Unawain naman natin. Isa ho yun sa mga pagbabago ng ano. Okay, di ba? At least magkaroon tayo ng pagkakataon ngayon. Now, mamaya, pagka kaming dalawa ni Mr. Soriano, tinan niya magiging takbo niyan. Siguro, paliwanag ba namin yung mga bagay-bagay dito, ay may finish. At saka ika nga ay hindi makaka-insulto sa mga Okay, parang gano'n mga kaibigan. Maliban na lamang kung ito, miskin ito, kay Mr. Blanco na ito, dahil mahirap-hirap paliwanag itong ang Diyos mismo kanyang tinutukoy na nag-utos na hindi masama raw mag-asawa ng marami. Diyos ko naman, miski sa mo daanin. Pero, iniisip ko, tinitinak mabuti kung anong punto. Baka may katuwiran si Mr. Blanco. Baka may mapakita siya sa Biblia. Now, pagdating natin kay Mr. Soriano, aalamin ko kung yung pinakikita niya sa Biblia kung tama. Hindi mo naman masamahin yan, Okay. Yung katanungan pong Romy, mga kaibigan, baka mabitin Ito po may kinalaman po doon sa pinaliwanag, mga kaibigan, Alam ko na. Yung pinaliwanag ni Brother Art Periol nung Sabado, nung itanong ko sa kanila, yung kanilang pag-preach sa daan, at pagkatapos ay merong supot, yun, ang paliwanag niya doon ay hindi sila namimilit doon, kung hindi ang mga tao ang kusa naglalagay doon, tao tumatawag doon sa may hawak na supot at kusa naglalagay at hindi sila humihingi noon. Ayan, pero ayun, kusang loob ng tao yun. Doon sa nakakadinig ng kanilang preaching sa mga bus, sa taxi, sa mga gano'n, Okay. Sabi naman itong nag-beep sa atin, hindi raw totoo yun sapagkat hindi ho nilalapitan ng tao, kundi sila lumalapit sa tao, pasugod pa nga. Pagka daw ayaw magbigay, sumisimangot pa nga. Baka naman hindi. Exaggerated naman to. Saka isa pa, paano nilang mapapasubalian yung kanilang nagpagbibigay ng sobre.
Hindi ko na alam yan. Hindi namin napag-usapan yan. Ako naman ay pag-alanganin ako sa isang bagay, ayoko nang ipagano. At siguro kung mayroong makapagpapatunay niya, itawag ninyo sa amin. Ano ba yung sobrang sinasabi? Di ba? Okay, nakikita ko naman supot lamang naman yung ano. Wala naman sobrang pinakikita ano. Ewan ko. Anyway, pinadaanan natin. Yan ang mahirap kung wala yung sasagutin, di ba? Okay mga kaibigan. Alright. Tuloy po naman tayo. Ipagkakalab ko muna itong aking mga patalastas sandali. In meaning with regards to the Bible. Okay? Alright mga kaibigan. Ayun ang katanungan kay Mr. Blanco. Okay. Okay, Mr. Blanco? Don Manalo. Nadinig niyo yung katanungan? Magkaiba po yun. Magkaiba? Ang Bright Morning Star po, ayun po symbolic ng kaliwanagan. Yung Morning Star naman po, ayun po ang Venus, kung hindi po ako nagkakamali. Ito po titulo po ng ating Panginoong Jesucristo, Bright Morning Star. Titulo yun. Titulo po yun. Titulo po ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun. Okay. Okay, ito. Patapos na kami ng planning phase. Ang second phase po namin, yung implementation. Ngayon, hindi po kami masyado makagalaw dahil kulang pa kami sa pondo. Kaya nga po, nananawagan ako sa mga nakikinig kung gusto niyo sumuporta sa vision namin na magka-unite yung mga churches at saka yung mga families. Okay. Supportahan niyo po kami. Alright. Teka. Ano ba ito? Nelly. Don Manolo, pakitanong kay Brother Blanco ng Jesus Miracle Crusade. Kaya ano na ho to? Mr. Blanco, babalik ako kayo mamaya, ha? Okay. Don Manolo, pakitanong kay Brother Blanco ng Jesus Miracle Crusade kung tumatanggap sila ng miyembro na hindi magbibigay ng ikapu. Maghihintay po kami ng sagot. Marami po miyembro na gustong sumali na walang ikapu. Hinihintay po namin ang sagot nyo sa radyo. Ano po ba masasabi nyo doon? Hindi po namin kailangan ang ang kailangan po namin yung kaluluwa. Yung kaluluwa na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Along with that, kapag pinagpala ka ng ating mahal, you have to follow the Bible. You don't, hindi po kami makipag-compromise dyan. We have to teach what the Bible says. Ano po? Pero yung tungkol sa, hindi naman po pong hinahanap po namin yung kaluluwa. Yung maligtas ang kaluluwa. Kung wala kang pang po, wala tayong pag-usapan. Wala tayong pag-usapan po dyan. Bakit may ibang mga reliyon walang ikapu? They don't follow the Bible. Hindi sila pagpapalain. Wala po sa Biblia naman po yung kanilang katuruan na walang ikapu. Ganun ba? Opo. Hindi sila pagpapalain. Okay. Alright. Tuloy tayo dito. May caller dito. Ipagkalab natin. Thank you, Mr. Blanco. Alright. Caller natin dito sa Tutu. Hello? Hello. Opo. Good evening. Don Manolo. Opo. Si Dr. Medina po ito. Yeah. Go ahead. Sige po. Ay tatanong ko lang kay Mr. Blanco tungkol doon sa sinabi ni Cristo na binasa niya kanina. Hindi ako naparito upang sirahin ang kautusan, ngunit ito upang tuparin. Ang sabi niya po ay kautusan ni Moises. Ang tatanong ko po sa kanya ay natupad pa po ba ni Cristo yung kautusan ni Moises? Okay. Andito po si, Opo, itanong ko po yun. Natupad pa po ba ni Cristo yung mga kautusan ni Moses? Ang sabi niya, yung pag-aasawa ng marami.
natupad pa po ba ni Kristo yung mga kautusan ni Moises? Okay, Mr. Blanco? Don Manalo. Oo, sige po. Yung pong talata na binasa 5:17, maliwanag naman po yun eh. Ngayon, yung pag-asawa ng marami, hindi naman dinikta ni Moses, mag-asawa kayo marami, hindi po ganon. Ang sinasabi lang po ni Moises, yung tungkol sa 10 utos, yung mga palatuntunan, at saka yung iba pa, yung patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Meron din patungkol sa ating Panginoong Hesukristo na dapat sundin ni Kristo. Pero hindi po yung patungkol lang sa ating Panginoon ang ibig sabihin po na 5:17. Dahil kung bumaba kayo sa succeeding verses, meron dyan nakalagay, anyone who disobeys. Kung patungkol lang po yung sa ating Panginoong Hesukristo, bakit meron pang anyone who disobeys? Hindi, ang tanong ko po yung tinupad ni Kristo yung mga kautusan ni Moises. Sabi nyo kasi, ay kautusan ni Moises ang tinupad ni Kristo. Ng panahon na yon, meron pa pala pong kautusan ni Moises sa panahon yon. Tinatanong ko po sa inyo, kung ang tinupad ni Kristo ay yung mga kautusan ni Moises, yun lang po. Tinupad po ba ni Kristo ang mga kautusan ni Moises? Tinupad po yun. Kung Dahil, tinupad po kasama po rin yung mag-aasawa ng marami. Di nag-asawa ng marami hindi si naman po Kristo. compulsory yun eh. Kung ayaw mong mag-asawa, hindi ka naman pinipili Hindi. sa kautusan ni Moises. Sandali ho lang. Pagka sinabi ho ninyo hindi compulsory, sa kautusan po ni Moises, puro compulsory yan. Opo. Ang sinasabi nyo hindi compulsory yung kay Pablo. Yung sinabi na kung halimbawa Oo. ay makapag-titis ka o kaya kung gusto mo maglingkod ng di wag ka mag-asawa. At kung hindi naman pwede ka mag-asawa, hindi ho bawal yun. Tama Pero hindi po. ho sinasabi ni Pablo mag-asawa ka ng marami. Yun po, tama po yung paliwanag nyo, Don Manolo, kasi kung susunod, sabi niya, sinunod daw ni Kristo, kautusan ni Moses, hindi naman exceptional, compulsory yun. Di pati si Kristo nag-asawa ng marami. Hindi nga po, twinitwist nyo kapatid. Kasi paano po mangangaral si Kristo sa mga Pariseo kung hindi naman niya sinusunod yung kautusan ni Moises? Di lalabas ang sasabihin ng mga Pariseo sa kanya, saba mo, Kristo, nangangaral ka ng ganito, hindi mo pa naman pala tinutupad. Hindi mo pa naman pala ginagawa yung pinapangaral mo, nangangaral ka ng ganito. Hindi dapat sana ganun ang banat ng mga Pariseo. Okay. Hindi naman ganun, brother eh. O sige. Ganun. Sige po, Okay, kasi salamat tinatanong muna. ko lang, kasi kautusan ni Moses, mag-asawa ng marami, pagkatapos hindi sinira ni Kristo, tinupad niya. O yung tanong ko nga sa inyo, kung tinupad niya ang kautusan ni Moses, di kasama yung pag-asawa ng marami. Sa panahon ni Moises, kapatid, meron din doon mga mga hindi nag-aasawa. Ayun po nasa sa individual kung gusto niya mag-asawa o hindi. Pero hindi nakalagay sa kautusan ni Moises na ang pag-asawa ng marami ay kasalanan. Hindi po. Dahil Saan po magiging natin mababasa kaya yung brother? Gusto kong pag-aralan. Na Deuteronomy hindi kasalanan yung mag-asawa ng marami. Deuteronomy 22:30. Ano po nakalagay po? Pwede po ba ang pakibasa? Basahin po natin. Opo. Ito po, isa sa mga palatuntunan ni Moises. Ang sabi po dito, no man is to disgrace his father by having intercourse with any of his father's wives, plural po. Ayun po, isa sa batas ng ni Moises. Sige, nabasa na ho yan nung nakaraan. Sige po. Saka hindi naman po pag-asawa yun Sige po, sige po. Sex relation po yun. Sige po, yun lang mamaya po na ang una tanong ang ko. pag-usapan. Sige, salamat po. Salamat po, okay. Alright, mga kaibigan, samantala, sandali lang. Ang sagot sa hamon. Wala nang tatalo pa sa GMA. Sa laki, 44 na VHS TV station sa buong bansa. Sakop din ang buong Southeast Asia at Hawaii through the Philippines' first and only satellite, Agila 2. Sa lakas, 100 kilowatts from the most powerful VHS TV transmitter in the world. Ramdam na ramdam mo talaga ang linaw at lakas.
sa galing. Wala nang tatalo pa sa dami ng awards, mapa-local o international. Takot lahat ng GMA. No doubt, GMA is the biggest, strongest, and best Philippine broadcast network in the entire world. And that's the naked truth. Nag-i-emote ka ba habang nakikinig sa radyo? I'm afraid to fly. Mahilig ka bang mag-request ng kanta? Pwes, siguradong feel mo ang newest pakulo ng Campus Romance. Campus Love Song of the Week. Ngayong October, bawat Campus Romance ay may theme song. At ang dapat mo lang gawin ay alamin ang title nito. Sulat sa papel ang episode date, ang title ng kanta, kalakip ng iyong pangalan, address, telepono at signature. Saka ipadala dito sa GMA Marketing and Productions. Nationwide ang pa-contest na ito. At ang winners ay i-announce pagkatapos ng 2 linggo. 3,000 piso ang naghihintay sa bawat mananalo. Kaya, itigil mo muna ang pagsisenti. Tumuto ka muna dito sa instant 3,000 ng pinaka-romantic Campus Romance. This Love Song of the Week promo is brought to you by new Close-Up Crystal with soft blue granules and Pantene Pro V. Okay. Si O-Ring sa beeper to, ha? Don Manolo, yung mga babae at lalaki na umaakyat sa bus at nangangaral, pagkatapos ay mag-aabot ng sobre. Ay, yung pala yun. Di ba po? Paano ba yun? Yung supot, paano? Ganun ba yun? Anyway, sige. Alright, Don Manolo, Jonathan, pwede bang gumamit naman sila ng Tagalog na Biblia para maintindihan naman ng lahat? Oh, hindi, maliwanag naman, oh. Maliwanag. Okay, may caller pa tayo dito mga kaibigan, ha? Alright, sa 6 mo. Hello? Hello? Yes, ma'am? Magtatanong lang po kay Mr. Blanco. Sino po sila? Si Elmer Alonso. Elmer? Alonso. Elmer? Yeah. Elmer? Alonso. Saan po ito? Sa Caloocan. Elmer, babae kayo, ano? Elmira. Elmira. Palayaw po, Palayaw. Oh, Elmira. Sige pa. Apo. Tatanong ko lang po, kung under ba siya ng Old Testament or New Testament? Born again daw siya. Apo nga, kasi po kung under siya ng Old Testament, marami ngang asawa. Pero sa New Testament po, isang asawa lang. Ngayon po, lahat po tayong nabubuhay ngayon ay dapat maging under ng New Testament. Kasi naipako na po si Kristo, namatay na, nabuhay na mag-uli. So, hindi tayo dapat maging under ng Old Testament. Okay. Po. Sige. Tatanong ko lang po din kay, kay Brother? Jesus Miracle Crusade. Jesus Miracle Crusade, opo. Po, tatanong ko lang po, ang pagiging member ba ay isang pangangatwiran para magkaroon ng kaligtasan ng isang tao? Paano? Yung kailangan ba maging member ng Jesus Miracle Crusade para maging member ang isang para magkaroon ng kaligtasan? Tatanong natin, ha? Apo. Sige. Thank you. Salamat po. Teka, meron pa yata. Ay, meron pa. Hello? Oo. Apo, itatanong ko lang po kasi napakahalaga po ng kaligtasan. Oo. Tatanong natin sa kanya, ha? Kaluluwa po kasi ang isinisave kagaya ng sinasabi niya. Kaya nga ho, tatanong natin. Hindi ko may tatanong yan pagka dagdag kayo ng dagdag na ninyo. Sige po, Okay? sige po. Salamat po. Alright, ito po muna bago yung sagutin niya, no? Patuloy na naglilingkod sa pamilyang Pilipino, sa sambayanan,
at sa buong mundo. GMA. Dito nagsimula ang lahat. Radyo Bisig Bayan. DZBB. Okay. Alright mga kaibigan, ang telepono po natin ay ang oras po natin alas 10:30. Ayan. Teka muna ako itong tagamin ko naman dito. Dalo lang ho. Tagamin. Okay, alright. Okay na. Alright, mga kaibigan, tuloy po naman tayo. Dami natin padadaan ng mga ano dito. Ang pakibasa, ang... sige. Dito tayo sa Jesus Miracle Crusade. Tapos na kay Mr. Blanco. Jesus Miracle Crusade naman. Teka muna, bago yan, may nagre-request na kung maaari mag-guest daw naman ako ng Mormons. Bakit hindi? Kung nakikinig yung mga Mormons, huwag kayong basta't nakaano dyan, nakatungo dyan, no? Isiwalat ninyo sa impapawid ang doktrina ninyo. Okay, makipag-ugnayan sa akin, mag-beep kayo sa akin, Mormons. Tatawagan ko kayo. Bigay po lamang ninyo yung telephone number ninyo sa beeper at tatawagan ko kayo. At pakilaan nyo kung sino kayo, ha? Okay. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng pagkakataon na mapag-usapan natin. Baka ma-guess ko kayo. Okay lang yan, ha? Okay lang yan. Walang problema dito. Lahat ng relay yung nakatatag dyan. Ngayon ang pagkakataon ninyo, oy. Yung mga namumuno sa inyo, lumabas naman kayo, oy. Ayan, dapat yan. Puro kayo nagpapayaman yata yung iba. Okay, mga kaibigan, dito ho tayo. Ang Jesus Miracle Crusade, Mr. Blanco, kayo ho ang tatanungin ko uli. Ito, pandaigdigan na ito, ha? Kasi ang dami kasi ninyo, kaya Pauline. Ay, Paulino pala. Okay, Paulino. Ang Jesus Miracle Crusade ay napakarami. Pero ang dinadala ba nilang ebanghelyo, angkop sa mga, natakpan, teka. Hanap na naman. Angkop sa mga problema ng ating bansa at sa daigdig. Kita mo na, may daigdig. Brother Blanco, please. Maganda pong tanong po yan, Brother Don. Sa ating kababayan na tanong po yan, napakagandang tanong po yan. Angkop na angkop at talagang nasa panahon sapagkat ngayon kasalukuyan lumalaganap ang kasamaan, drug addiction, poverty, prostitution, violence, crime, rebellion. Angkop na angkop sapagkat dito po pag lumapit ang tao sa ating mahal na Panginoon, babaguhin siya ng ating mahal na Panginoon. Katulad po ng mga rebels, NPA. Nung lumapit sila sa ating mahal na Panginoon, napakarami na po namin mga members sa dati pong NPA. Ngayon po ay binago ng ating mahal na Panginoon. Hindi na po sila nagrebelde sa gobyerno, naging normal na takbo ng kanilang buhay, nagbago na, naalis na po yung puot sa kanilang puso. At pati yung mga nalulung sa drugs, sila po ngayon ay nagbago na. Yung mga kababayan po natin, once upon a time naging drug lord, ngayon po ay binago na ng ating mahal na Panginoon. Nagkaroon po sila tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Kaya napaka right time po. At saka itong pangdaigdig na tinatawag na problema, katulad po ngayon, hindi lamang po dito sa ating bansa naranasan yung El Nino, yung ozone depletion. Mayroon pong challenge dyan ang ating minamahal ginagala Evangelista bilang prophet of God. Mayroon pong siyang solusyon dyan, at spiritual ang solusyon. Ang mga tao kung makikinig sa buong daigdig ng Ebanghelyo na dinadala ng Jesus Miracle Crusade, mapigil po itong dumarating ng mga kalamidad na ito. Ozone depletion, mayroon pa pong kaming kometa na babagsak dito sa ating daigdig. Mapigil ito kung mga tao magsisi at manumbalik sa ating mga through the gospel.
with power, with signs, wonders, and miracles. Alongside with that, sa akin lang pakikinig, dalhin lahat ng may mga karamdaman, may mga sakit.